Yung mga bagay na ito, dinagdag talaga ng Tecno na hindi naman nila talaga kailangan. Pero like I said nga, they're coming out swinging with their first laptops. Konting kembot lang yun kasing lakas na niya yung mga gaming, which is around mga 80 to 90 and above na yun. May AI noise cancellation din siya. So sabihin niyo na lang guys kung medyo naka-cancel out nga yung noise dito sa background namin. Nga, ito. Papalak pa ako. Rinig ba yan? Or na-cancel out ba yan? Di rinig. Di siya rinig. Okay. For online meetings, mukhang napaganda nga nitong laptop na to. Hey everyone, it's your boy Laz here, and this is gonna be a very special video, but quick video again. And the reason it's gonna be special is, magtataglish muna ako sa video na to. Kasi alam niyo naman, ang rason kung ba't nag-English ako minsan is dahil para maka-reach din ako ng international audience. Pero itong laptop kasi na to, exclusively, dito lang sa mga laptop factory branches namin makikita. And right now, mga branches namin is mga nasa Pinas pa lang. Well, ito ang exclusive laptop namin na aming Tecno Megabook K-Series laptops. Kung nakita niyo yung mga ibang videos namin, may Tecno K15S kami at K16S. Ito naman is yung more compact version niya na K14S naman. So titignan natin kung yung Tecno ba nagsa-stand up sa mga usually established brands na tulad ng Asus, Acer, Lenovo, what have you at HP. At dito niyo malalaman na kahit nagtataglish or Tagalog ako, mabilis pa rin ako magsalita. Magsisimula na yung video natin, so stick around. Tignan na natin ang ating Tecno Megabook K14S. So, syempre, pag in-unbox mo itong laptop na to, nandito yung mga standard stuff na makikita mo, which is yung laptop itself. Next is yung mga printed materials niya, yung warranty niya, yung startup guide niya, and ito naman ang aming 65-watt Type-C charger. Medyo modern na rin ito kasi alam niyo naman na Type-C na yung US hottest thing ngayon sa mga chargers natin, bilang sa laptop at sa mga cellphone na rin. So, sa first laptop na meron ng Tecno, Type-C na lang muna rin nila. So, pagdating sa laptop na to, ano ba meron sa kanya? Well, sa appearance niya, medyo professional looking na nga siya kasi purely aluminum na yung katawan niya. Yung mga ibang laptops, di ba, plastic or tinatawag na lang poly something ba? Yung bottom niya. Ito hindi. Metal na rin siya. So maganda na rin yun na matibay itong first laptop ni Tecno. Tulad lang ng cellphone nila kasi yung cellphone ko ilang beses ko nang nahuhulog pero wala pa rin crack ni isa. At tignan nyo naman, ang ganda rin ng touchpad niya. May mga small details dito na gustong-gusto ko. Diamond cut na siya. And syempre, just like most modern laptops, meron na siyang dedicated Copilot button dito na pag unang pindot mo pa lang, meron ka ng parang Jarvis dito sa laptop mo. And may feature din to rito na hindi ko nakakita sa mga ibang consumer laptops, which is may backlit keyboard siya. And ang maganda rin dito is may 4 brightness levels siya. Kita nyo rito. Alam ko na hindi naman to kailangan sa mga consumer laptops natin or mga mainstream laptops, pero feeling ko coming out swinging yung Tecno sa bago nilang series kasi gusto nila ma-establish yung sarili nila as a reliable laptop brand din. And speaking of consumer laptop ito, pero meron din siyang fingerprint sensor. And alam niyo naman na yung fingerprint sensor, ginagamit lang yun usually sa mga for commercial grade laptops. Pero yung Tecno, kahit sa consumer nila, nilagay na nila. So appearance-wise, slim siya, lightweight siya, professional looking, perfect for office workers, for students, or sa mga work from home and on the go. Isa pang feature na gusto ko is 180 degrees ang hinge nito. Pwede siya mag-lay almost completely flat sa desk mo. So useful siya doing meetings or presentations or pang nag-share ka lang ng screen sa mga tao. And isa pa sa mga binoboast ng Tecno is kaya nito ang one finger opening. So titest ko nga siya kung kaya nga niya. And that's a resounding yes. Though di ko nagustuhan nung nag-slide siya, pero siguro medyo malinis rin kasi yung desk namin. Kaya siya nag-slide siguro or baka yung rubber grips na wear down lang namin since ito yung display unit namin. So syempre after nun, titignan naman natin ang ports at dimensions nito. Unahin muna natin yung dimensions, syempre mas madali yun. So yung length nito is 32.3 centimeters. Ang width nito nasa 21.9 cm. Ang height niya is 2.1 centimeters lang. And ang weight nito is 1.4 kilos lang. So parang medyo lagpas lang ng kilo ng bigas. So sa ports naman niya, tingnan nyo dito sa kaliwa, isa pa Ito yung isa sa mga gusto sa Tecno. May Kensington lock siya, which is hindi naman kailangan usually sa gantong laptop, pero dinagdag na rin nila. Next is syempre may Type-C port sila, HDMI port, USB Type-A port, isa pang Type-C port, and audio combo jack. And on the right side naman, meron kayong LAN port, isa pang USB Type-A port, and micro SD card, which is nice. Di mo na kailangan ng reader para dito. And like I said, napaka-lightweight niya. Dali niya yung maneuver. Okay, so nakita natin yung outside. Now, let's check on the inside. So,
kadalasan kasi pag 14 inches na yung laptop, nasa sacrifice yung specs, di ba? So, titignan natin kung size does matter pa or kaya ba ng performance nito. So, sa specs nito, naka AMD Ryzen 5 7000 series naman na siya, na may 6 cores at 12 threads and 4.3 GHz max boost. Ang RAM naman nito, DDR5 nga siya, pero 8 GB lang. Pero, ang storage naman nito, naka 512 GB SSD, and isa pa sa maganda rito is meron pa siyang integrated graphics card na AMD Radeon. Ang screen naman nito, naka 14-inch FHD anti-glare display na kaya mag-display ng 250 nits, that's brightness in layman's terms. And ang OS naman nito is Windows 11 Home. So, base sa build nito and sa initial specs na nakita ko, is yung laptop na to is ginawa siya for productivity talaga. Built ito sa mga multitaskers natin dyan na manhilig mag-browse ng web, gumagawa ng mga online presentations, siguro sa Canva rin, nag-attend ng meetings, nag-edit ng documents, nagko-consume ng media, and gumagawa ng light creative work kasi nga may AMD Radeon graphics to, so good siya for sabihin natin CapCut. May caveat naman yan, hindi naman sila nag-focus sa gaming performance, instead nag-focus sila sa portability, productivity, battery life, and overall everyday usability. Medyo nakakalungkot lang at may downside lang ako rito kasi alam mo naman yung K15 at K16S namin, sinasabi talaga namin i9 processor na siya, which is one of Intel's best processors. Ito is naka Ryzen 5 lang siya. Pero siguro mababawi naman nila yun sa presyo. Titignan natin yun mamaya sa pros and cons natin. And speaking of bawi, ito nga isa sa mga features na napaganda rito sa Tecno pag tinignan yung sticker dito. Naka 70 WH battery na to. For context, yung mga ganitong laptops usually mga nasa 45 to 50 lang. Pero ito, naka 70 na siya. Konting kembot lang yun kasing lakas na niya yung mga gaming, which is around mga 80 to 90 and above na yun. So, comparable yung laptop na to, yung, at least in terms of battery, sa MacBook, which is 70 WH din. You know, so far, maganda naman yung nakikita ko sa Tecno na to kasi they're going the extra mile na hindi naman nila kailangan gawin. Coming out swinging. As the kids say daw. So ngayon, isi-check na natin yung camera, microphone, and speaker quality nito. Kasi pag tinignan nyo, may DTS ito, katabi lang niya yung Ryzen sticker niya. So we'll see. Yung camera quality niya, sakto lang, masasabi ko. Like, medyo grainy siya. Well, syempre dahil nasa medyo dark lit environment ako. Pero ang pinaka-standout actually sa akin is yung colors niya. Maganda yung saturation nito. Minsan sa mga gantong laptops, nawawalan yung kulay yung mukha or even yung background. Pero dito, maganda siya. And nakalagay rin dito, may AI noise cancellation din siya. So, sabihin niyo na lang guys kung medyo naka-cancel out nga yung noise dito sa background namin. Nga, ito. Papalak pa ako. Rinig ba yan? Or na-cancel out ba yan? Okay, so yung camera quality niya, sakto lang, masasabi. Ang lakas ng speakers niya, wait lang. Nagulat ako dun, wait lang. Like, medyo grainy siya. Well, syempre dahil nasa... Ito, nakakonect to sa separate hindi to nakakonect sa laptop na to. So, pleasantly surprised ako sa kung gano'n nakuha yung voice ko. Tignan ko lang yung noise cancelling niya kung maayos. Di rinig! Di siya rinig! Okay. Okay, so... For online meetings, mukhang napaganda nga nitong laptop na to. Okay guys, so dito sa part na to, medyo mag-ASMR ako ha. Kasi ayokong tumansay klaway ko rito. Okay, so pag tinignan natin ang bukas yung chassis, kita niyo naman na malaki yung space na binigay niya sa fan, so okay lang rin naman. Which leads directly to kung asan yung processor niya. Tapos ito, isa sa mga features na gusto ko. Ito yung 8GB na RAM niya, pero may isa pang slot dito na pwede nyo ilagay. Kailangan nyo nga lang dalhin sa mga nag-aayos or nag-upgrade talaga ng RAM. Kasi wala siyang easy access na port, pero okay lang naman yun. Kasi ako mismo ayoko itong ginagawa, mas lalo na ikaw. Isa pa sa napansin ko, isang ganda ng pag-maximize sila ng space dito sa battery niya. You know, ito nga, 70 WH battery na nga siya. Tapos ito naman yung mga sinasabi ko na speakers niya on either side. So, nag-i-inline naman silang dalawa. So guys, itong laptop na to, meron siyang 2 years na manufacturer's warranty and 7 days replacement warranty for factory defects. So, makita niyo naman na maayos naman yung laman loob ng laptop na to, okay? Oras na para mag pros and cons. Yung cons ito, unahin ko na muna yun kasi gusto ko mag-end sa high note kasi talaga natuwa ako sa nangyari sa camera. So, ang downside nito is FHD lang yung screen niya. Sinasabi ko lang kasi wala na siyang other options. Sabihin natin na kailangan niya na mas mataas na resolution. Walang ganun yung laptop na to. Ang downside din is hindi naman siya good for AAA games kung gusto niyo mag-higher settings dito. Pero di naman nila para dun ginawa yung laptop na to. So, I guess
yes, may pass naman sila doon. Di siya made for heavy uses like AAA games nga, like sinabi ko, or even 3D rendering or heavy video editing. Kasi pagdating sa mga ganong bagay naman, kailangan mo talaga is gaming laptop. I'm just letting you know na yung limits nito is nandun nga lang below that ceiling. Like pagdating sa mga consumer laptops, yes, mas maganda ito than most of them. Pero may ceiling pa rin yun na i-reach kasi wala siyang dedicated na GPU. Yung display niya is fine nga lang for me, pero since may built-in siya na anti-glare, may con din yun kasi medyo bumababa yung color accuracy pagdating sa anti-glare na display. At least para sa akin. So if kailangan nyo ng color grading talaga, like kunwari nagde-design kayo ng presentation, siguro kailangan nyo talaga ng separate na screen para dito. And isa pa sa mga last cons nito is kilala ang Tecno kasi sa mga cellphones niya. So pagdating naman sa laptops, bago pa lang ito sa market. So there's not much research on it, there's not much feedback on it from the users kasi kakarating pa lang niya. Bale, parang new kid on the block lang siya. Last year pa lang ata ito dumating rito sa Philippines and parang this year lang namin nakuha yung K14S version which is itong nire-review ko ngayon. Pleasantly surprised naman ako sa kanya. May mga quality siya na hindi ko na-expect na meron siya. Pero kailangan din natin bigyan ng oras and kailangan nyo rin bigyan ng chance yung itong Tecno laptops natin para makita kung worth it ba siya sa presyo niya. Na pagdating naman sa pros, may premium looking and minimalist ang design niya. Lightweight and portable nga siya. Nakita niyo naman ng 1.4 kilos lang naman to. Maganda nga ang processor nito, ang RAM nito, DDR5, and ang storage nito, and ang screen nito na FHD, which actually lahat naman ng mga yon comes standard naman na with laptops. I'm just surprised na sa gantong laptop na ganto kaliit, nag-work pa rin siya ng maayos. Yung DTS niya na speaker is napakagandang bagay rin nun. Hindi lahat ng mga ganto kaliit na laptops may ganong feature. Siguro mayroon sa inyo na turn off kanina na 8GB lang yung RAM niya. Well, 8GB is already good enough na for this kind of laptop, pero tignan nyo rito, expandable nga siya. It says so here, and nakita nyo naman sa chassis opening namin, may slot din siya na built-in for that. Finally, pagdating sa presyo, I'd say okay lang siya. Sa lahat ng magagandang features na dinagdag ng Tecno na hindi naman kailangan sa gantong klaseng laptop, worth it naman na siya kasi right in the middle of the price point that you would get pag bumili ka ng Ryzen 5 na laptop. Which ang SRP nito nasa around 40k, pero dito sa Laptop Factory, syempre, binalo SRP namin ito. Pag kinash nyo, naka 34,000 na lang to, which is yung mga price point din na makukuha nyo with other Ryzen 5 laptops naman. Actually, parang mas sulit na rin naman na kasi may mga added features ito na wala sa other laptops of this caliber naman. So, if willing kayo, you guys can take a chance on this brand new Tecno Megabook K series laptops, the Tecno Megabook K14S, exclusively dito lang sa Laptop Factory. So, di ko magagawa ang usual outro ko kasi nagta-English nga ako rito. So, ang sasabihin ko na lang guys, like, share, and subscribe para sa mga Filipino audience ko. Mabilis ko talaga magsalita, no? Matutulog na ako guys. Mabuhay tayo mga kabayan. Okay, good night na. And good night, Tecno.